So mga sangkay, umiinit ngayon ang issue patungkol po kay VP Sara. Ngayon, itong bagman na sinasabing kilalang kilala si VP Sara na bigla na lamang pong nagpasabog ng mga malalaking impormasyon, trending po ngayon at pinag-uusapan. At binunyag ang mga sekreto, di umano ha, di po natin alam kung gaano katotoo ito ni VP Sara, pero alamin po natin ngayon sa ating pag-uusapan. So, putok na putok, viral na viral ngayon itong mga sangkay at mukhang ano ba, ang tanong ko dito, ito na ba yung katapusan ni VP Sara after all, mga sangkay, no? Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all dahil tayo po ay road to 2 million subscribers na. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre guys, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, potok na potok ito mga sangkay. Tingnan po natin ang balita. Alleged bagman, binunyang. Si VP Sara daw po ay suportado ng pogo at mga pinuno na mga nagbebenta ng ipinagbabawal na pulburon. Grabing paratang na to mga sangkay. Tila may bagong whistleblower at bagong pasabog laban kay VP Sara. Ang revelasyon, suportado umano ng mga pogo at drug lord ang political campaign ng vice. Pero guys, kahit ganun kabigat yung paratang, alam nyo, ito din ang dapat nating tatandaan. Ebidensya pa rin ang ating titingnan. Kagaya ng ginagawa nila PBBM mga sangkay sa mga involved sa corruption, sa flood control. Ano sabi ni PBBM? Maraming pwedeng ituro. Pero doon tayo sa ebidensya. Kung mabigat yung ebidensya, then susundan nila mga sangkay. So ganito po dapat yung kay VP Sara. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Submitted na sa Taguig Regional Trial Court ang notarized na 5 pages sworn affidavit ni Ramil Lagunoy Madriaga. Grabe. Nasubmit na pala ito sa RTC. Naku po. Na nagpakilalang dating intel officer ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni nooy Davao City Mayor Sara Duterte. Grabe. So dalawa pala mula sa tatay hanggang sa anak. Sa affidavit, idinitalye kung kani-kanino napunta ang confidential fund ni VP Sara noong 2022 Okay. na isa sa naging ground ng isinampang impeachment case noong nakaraang taon. Oh my goodness. Meron siyang kwento dito sa affidavit niya na yung pera inabot sa kanya doon sa area sa Ultra Pasig sometime December 2022. Minsan nagatid din siya sa parking ng ombudsman. Bakit sa parking ng ombudsman? Tapos somewhere sa Laguna sa isang mayor. Pero hindi niya na-meet yung mayor, of course, no? Tapos sinatid niya rin sa isang comedy bar na kung saan pagmamayari or madalas nakatambay yung mga classmates sa College of Law ni VP Sara. So siya yung delivery person. Bagman na matatawag natin. Nakasaad sa notaryadong sinumpaang salaysay, 4 na duffel bag na bawat isa ay naglalaman ng 33 hanggang 35 million pesos. Grabe. Bukod pa iyan sa anya'y 1 bilyong pisong i-deliver niya noong Pebrero 2020 sa Katarungan Village, Muntinlupa City. Grabe, men. Ito ano to, mga sangkay, detalyado. Merong address, merong pong lugar talaga na sinasabi, mga sangkay. Nakahilo yung politika sa ating bansa, no? Ang ganitong klaseng information talagang malalim to. So, kailangan po natin pag-isipan po muna. Huwag po muna magpapadala sa emosyon. Kalma lang. Kapag totoo ito mga sinasabi, yari si VP Sara. Kapag namang hindi totoo, mga sangkay, panalo dito si VP Sara. Na mismong ang dating Pangulong Duterte ang tumawag sa kanya para kumpirmahing natanggap na ito ng taong dapat makatanggap ng pera. Una raw siyang pinakilala sa mga Duterte noong 2016 campaign period at nang manalo ay itinalaga siya bilang counterintelligence agent sa National Security Council at tumutok sa Oplan Double Barrel. Okay. 2018 nang pinakilala siya kay nooy Davao City Mayor Sara Duterte para magbigay ng mga intel report sa kandidatura nito sa pagkapangulo. Okay. Inatasan din daw siya ng Vice Presidente para itatag ang Inday Sara Duterte is my president o Isip Pilipinas. Gamit umano ang pondo mula sa pogo at drug dealers.
Grabe. Ayan o, nakasaad po dito mismo, the Funding for the ESIP Pilipinas. Ito po yung grupo mga sangkay na nangangampanya kay VP Sara, along with other parallel groups galing daw po sa Pogo at operators at ito mga dealers, no? I was able to identify several of those individuals during my frequent pick-ups of cash, field bags at location, sabi po dito mga sangkay. Kagaya daw po ng gate sa Pampanga Vertis North Mall and Seda Hotel in Quezon City. And ay naku po mga sangkay. Ano to? May mga ano talaga mga sangkay, may mga location. So, detalyado yung mga lokasyon. Natatandaan yung mga lokasyon. Ibig sabihin, may ebidensya. Ang tanong dyan, may hawak kaya siya na something na evidence just in case, no? Na hihingiin na po yung ano niya, mga sangkay. Hihingiin na po yung presensya niya para i-present yung mga ebidensya. Katunayan na niya, ang mister mismo ng alkalde ang nag-utos sa kanya para ilabas mula sa kustodiya ng Bureau of Customs ang kontrobersyal na magnetic lifters noong 2018. Kahit ito ay naideklara ng hot items at kalaunan ay natagpuang wala ng laman sa Cavite. Ang kwento niya sa akin is that alam niya na droga ang laman noon dahil isang Chinese ang tumawag sa kanya na isa sa kasamahan ni Michael Yang na sinabi, kontakin mo si ganito at tulungang ilabas yan. So definitely, the moment Grabe. magsalita yung Chinese na yun, alam niya, drugs ang pinarating talaga. Kung hindi drugs, baril. Kaya alam talaga niya na drugs yun. Ayon sa abogado ni Madriaga, nais niyang mailabas ang kanyang personal na nalalaman dahil sa pangamba sa kanyang buhay. Matapos umano ang ilang pagbisita sa kanya ng taong konektado sa Vice President. Ayun, ang sabi kasi mga sangkay, binibisita daw po talaga. Lagi na pong pinupuntahan itong si Madriaga ng mga tauhan ni VP Sara at hindi ko alam kung totoo na mayroon pong VP Sara talaga na pumupunta doon para po tingnan siya. Kumbaga parang sinisiguro po nila na yung taong to ay hindi magsasalita. Nauna na rin naiulat ng kolumnistang si Ramon Tulfo ang pagbisita ni VP Sara kay Madriaga sa 10 oras ng gabi sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, kung saan nakakulong si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Yun mga sangkay, yung sinasabi po natin na binibisita daw po siya ni VP Sara. Di ko alam, ano ba, tinatakot tapos alas 10 pa ng gabi. Ngayon anya ay alam na ang dahilan ng pagdalaw ng VP. Nakikiusap daw siya na wag nang kumibo si Madriaga tungkol sa pakikipagsabuatan ng mga Duterte sa mga pogo at drug lords. Ayon din kay Tulfo, tinulungan daw ni former Duterte spokesperson Harry Roque ang mga big-time pogo operator na magsampa ng kaso kay Madriaga. Aminado naman si Attorney Palad Binaliktad siya mga sangkay. na may isang pagkakataon na kasama niya si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na bumisita kay Madriaga sa loob ng piitan. Nito lang December 8 ay sinabi ni de Lima na hindi pa sarado ang issues of accountability ng Vice President. Kaugnay ng napaulat na muling pagsasampa ng impeachment complaint kapag napaso na ang 1-year bar rule sa Pebrero. Binigyan natin ng electronic copy ng affidavit ni Madriaga at ang Office of the Vice President kahapon para sa komento ni VP Sara. Para sa Oh my goodness, this is something very confusing na information kasi alam naman po natin na si former President Rodrigo Duterte nagkaroon nga po siya ng 'di ba? Kaya 'yun yung reason bakit siya nasa dahig. Yung sinasabing pakikipagdigma niya laban po sa mga ipinagbabawal na pulburon. Pero ngayon, sinasabi po mga sangkay na parang ang dating sila po yung protector or sila po yung pinakamataas sa lahat po ng mga matataas na mga nagbebenta ng ganito. Bihira, ex-bagman daw po ito. Kaya mga sangkay, ano sa tingin nyo? Grabe, no? Grabe yung ikot ng politika ngayon sa ating bansa. At grabe po yung ikot ng mga pasabog. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel.
Sangkay Revelation, hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.